ng pagkakaroon ng air pollution. Sana ay alam ng tao kung paano ito may iwasan para hindi natuluyan pang madumihan ng hangin. Oo, kaya pag nalaman natin yan, ay dapat ibalita din naman natin ito sa iba. Okay, Bible story naman. Sige po, Kuya Eric. Okay, kahapon ay natunghayan natin ang tungkol sa pagsusugo ng Panginoon kay Moises. Tuturuan niya pong magsalita si Moises dahil aminado pong si Moises na hindi po siya magaling magsalita. Oo, pero siya pa rin ang sinugo ng Diyos. Pinili siya para ilabas ang mga anak ni Israel sa kanilang pagkaalipin sa lupain ng Ehipto. At kasama niya po ang kanyang kapatid niya si Aaron bilang tagapagsalita po ng lahat ng kanyang sasabihin. Sa paggabay pa rin po ng Panginoon. Oo, at pagkatapos ng pangyayaring iyon, ay nagpaalam si Moises kay Jethro sa kanyang pagpunta sa lupain ng Ehipto. Ito ang sumunod na nangyari. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Exodo sa 4:18 hanggang 23, 27 hanggang 31. At si Moises ay yumaon at bumalik kay Jethro na kanyang biyanan at nagsabi sa kanya, "Pahintulutan mo akong yumaon. Isinasamo ko sa iyo at bumalik sa aking mga kapatid na nasa Ehipto. At titignan ko kung sila'y nabubuhay pa. Yumaon kang payapa." At sinabi ng Panginoon kay Moises sa Madian, "Yumaon ka, bumalik ka sa Ehipto, sapagkat namatay na ang lahat ng tao na nagmimithi ng iyong buhay." At ipinagsama ni Moises ang kanyang asawa at ang kanyang mga anak, at kanyang ipinagsasakay sa isang asno, at siya'y bumalik sa lupain ng Ehipto. At tinangnan ni Moises ang tungkod ng Diyos sa kanyang kamay. At sinabi ng Panginoon kay Moises, "Pagbalik mo sa Ehipto, iyong gawin nga sa harap ni Faraon ang lahat ng kababalaghan na aking itiniwala sa iyong kamay. Datapwat aking papagbamatigasin ang kanyang puso, at hindi niya tutulutang yumaon ang bayan. At iyong sasabihin kay Faraon, ganito ang sabi ng Panginoon, ang Israel ay aking anak, aking panganay, at aking sinabi sa iyo, pahintulutan mo ang aking anak ay yumaon, upang siya'y makapaglingkod sa akin, at ayaw mo siyang payaunin. Narito, aking papatayin ng iyong anak, ang iyong panganay." At sinabi ng Panginoon kay Aaron, "Pumaroon ka sa ilang, nasalubungin mo si Moises." At siya'y pumaroon, at nasalubong niya sa bundok ng Diyos, at kanyang hinagkan. At isinaysay ni Moises kay Aaron ang lahat ng salita ng Panginoon na ipinagbilin sa kanyang sabihin, at ang lahat ng tandang ipinagbilin sa kanyang gawin. At si Moises at si Aaron ay naparoon at tinipon ang lahat ng matanda sa mga anak ni Israel. At sinalita ni Aaron ang lahat ng salita na sinalita ng Panginoon kay Moises, at ginawa ang mga tanda sa paningin ng bayan. At ang bayan ay naniwala. At nang kanilang marinig na dinalaw ng Panginoon ang mga anak ni Israel, at kanyang nakita ang kanilang kapighatian, ay iniyukod nga nila ang kanilang mga ulo at sumamba. Nagbigay po ng instruction ng Panginoon kay Moises na pagbalik niya po sa Ehipto, ay ipakita niya pong lahat kay Faraon ang mga kababalagang itiniwala sa kanya ng Panginoon. At sinalubong po ni Aaron ng kanyang kapatid na si Moises sa bundok ng Diyos ayon sa ibinilin po sa kanya ng Panginoon. At pagkasabi po ni Moises ng mga bagay na gagawin nila ni Aaron, ayon po sa sinabi ng Panginoon, ay siya namang sinabi at pinakita ang mga tanda sa Israelita, at pinaniwalaan naman po sila.
at sumamba po sila sa Panginoon. Eh ano po ba ang nangyari kina Moises at Aaron nang sila'y humarap kay Faraon? Yan naman ang matutunghayan natin bukas kung loloobin ng Panginoon, kaya't huwag kayong a-absent sa panonood ng Bible story. Ang nilikha ng Diyos kabilang na ang hangin ay para din sa ating mga nilikha niya. Tumulong tayo sa pangangalaga nito, lalo na at tayo ang inatasan na mangalaga dito. At sa ating pangangalaga, hindi tayo nag-iisa mga bata dahil may pangunahing nag-aalaga ng ating likas na yaman. Yan ay ang Diyos Ama. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Deuteronomio sa 11 at 12. Lupaing inaalagaan ng Panginoon mong Diyos at ang mga mata ng Panginoon mong Diyos ay nandoong lagi mula sa pasimula ng taon hanggang sa katapusan ng taon. Nalaman natin ngayon ang mga dahilan ng air pollution. Bukas, kung loloobin ng Diyos, aalamin naman natin ang nakasasamang epekto ng air pollution. Tagulan ay dumarating, ito'y paghandaan natin. Katawan ay palakasin sa mga wastong pagkain. Kalungkutan natin ay papawiin. Pagkatapos ng ulan, araw ay sisikatin. Sa pagbuhos ng ulan, ating ngang nalalaman, sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan, nadidiligan, sa lupa'y nararamdaman kanya. Pagmamahal magpakailanman. Halina't sumukob na, magkasama tayo sa tuwina. Sa hirap at sa saya, pag-ulan may di bali na. Sa problema ay huwag na padadala. Sa pagtila ng ulan, panibagong pag-asa. Sa pagbuhos ng ulan, ating ngang nalalaman, sa Diyos nagmumula ang kabutihan. Pananim at kagubatan, nadidiligan,
Hanggang dito mga bata, bukas God willing ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! Sa KNC Show, Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show, Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Tuturuan niyo pong magsalita si Moises dahil Ang galing naman. Hel...